Dadis, paano ka nagtatransform bilang isang napakawalang napakamaldita, arrogante, na kontrabida? Palagi ko parang, kumbaga sa muscle memory, ano? Dahil bata pa ako, ginagawa ko na to. Kung ano yung hinisena at nung script, parang automatic sa akin, ano? Sino nga ba at ano nga ba si Christopher at ikaw mismo kapag nasa loob kayo ng bahay? Napaka-importante sa mag-asawa yung hahanapan nyo talaga ng oras to be with each other. Yung intimate moments ba? Parang habang tumatagal, mas lalo nagiging strong yung bond namin. Gladys, what if makita mo si Christopher na may bagong jowa o na natuklasan mong may bago siyang babe? Ano kaya pwede mong gawin? Naku, I hope walang mga has na kontrabida kasi makikita mo talaga kung sino kontrabida. Para kasing pag-disrespect yun sa pagkakababae ko. Sa isang mag-asawa, normal yung kung minsan nagkakaroon ng problema. Mga petty-petty, selos-selos. Ano yung mas madalas na nagiging problema? Ito kasing ginagawa kong pag-artista, hindi ito trabaho rin para sa akin. Passion ito. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Ay, naku! Kaloka! Mag-order pa lang ako. Well, magandang tanghali, umaga, hapon, madaling araw. Kung anumang oras dumarating sa inyo ang programa kong ito, ang vlog kong ito, syempre pa. Ito yung kwento sa likod ng kwento. At this time, kakaiba ang ating pag-uusapan. Ang nag-iisang pambansang kontrabida ng Pilipinas. Please welcome Gladys Reyes. Hello! Kayo, Morley. Alam mo lagi yung nanonood yung sa Tondo, di ba? Kasi ako, batang Tondo din talaga ako. Yes, pinanganak ka syempre kami sa Manila talaga. Tira kami dyan sa Quiricada, Bambang, ayan, sa Antonio Rivera. Kaya talagang certified batang Tondo talaga. Isang masayang kwento sa buhay ni Gladys Reyes. Ang kwento ng tundo. Silipin natin. Bukod dun sa mga aso, doon sa mga nagtitinda ng mga champurado, ano pa yung mga kwento mo na hindi mo malilimutan noong mga panahong ikaw ay nasa tundo at hindi ka pa artista? Kasi nag-aaral talaga ako sa public school. Anong Kuya school Morley. to? Ito ay Maximiano Hizon Elementary School or M. Hizon Elementary School. Ayan, talagang hindi ako nagkakamali sa may Abad Santos siya. No? Pero unang-una kami nakatira talaga sa Quiricada. So, bata pa ako, yun yung mga time na yung nanay ko is nag-audition ako for Little Miss Philippines. 6 years old ako noon. Nakita ako sa isang mall ni Tito Henry Pauhay na talent coordinator noon ng Little Miss Philippines. And then, nag-isa pina-audition nga ako. Pero bilang pili ko talagang umarte, Kuya Mor. So, noon pa, yan na talaga yung gusto ko. Umaarte ako sa school, ganyan. So, grade 1 to grade 6, lagi ako section 1. So, hindi lang, kumbaga, hindi ko naman masasabi na super ako yung pinaka-matalino doon. Pero yun naman mapagmamalaki ko, talagang consistent section 1. Tapos, very active ako sa mga extracurricular like speech class, ganyan. Or meron din yung mga actingan nga rin, di ba? Kaya, hindi ko makakalimutan ng Tondo. And then after that, lumipat naman kami ng Bambang. So, sa Bambang naman, iba naman ang drama doon, di ba? Tapos, sa Quiricada, naalala ko pa yung aming sila dyan, yung Golden Hope o Gintong Pag-asa. So, ayan, talagang makikita mo dyan, pakalat-kalat ang mga bata dyan. Yung iba, walang yaya-yaya, di ba? Maliliit na bata, naglalaro dyan sa kalsada, wala silang takot na lumalabas at nakikipaglaro. At syempre, naalala ko, hindi ka magugutom sa Tondo. Kasi nandyan talagang iba't ibang sari-sari na tindang pagkain. Nabanggit ni Gladys, Gintong Pag-asa. Gintong Pag-asa na hinatid sa Showbizlandia. Sino mag-aakala na ang isang batang tundo ay kikilalanin sa showbiz bilang pinakamataray, bilang pinakawalang iya, bilang mananampal, bilang kontrabida? Noon, hindi ko alam na yun nga ang magiging path ng career ko, no? Kasi ako ay consistent din noon na anak ng mga action stars. So, nagsimula ako Little Miss Philippines po sa Itbulaga. Very first batch of Little Miss Philippines kami. And then, nakita ko ng Viva, pinatawag ako para sa isang screen test for Baby China. So, si Ate V to. Ang role ko lang, sa last lang ako lalabas na ng kulungan si Ate V. At paghahalikan yung anak niya kasi miss na miss niya. Pagkatapos po na nagsunod-sunod na yung mga pelikula ko, pero napakapalad ko na si Miss Vilma Santos ang isa sa una ko talagang nakasama. Actually, very first na naka-eksena at si Miss Lorna Tolentino. Yung sa Muling Buksan ang Puso. Kasama pa si Mr. Dindo Fernando na tinuturing natin isa sa pinakamahusay talaga ng kanyang henerasyon, di ba? At pagkatapos po noon, ayan, naging action star. Parang daughter ako, anak ako ni Kuya Ipe, anak ako ni Kuya Ronnie Riquez, at iba pa, hanggang sa dumating yung tinatawag na awkward stage. Ito na yung mga first year high school ako. Alanganing may love team, alanganin din naman na, di ba, na bata pa. So, sabi talaga ng parents ko, kaya
kasi napaka-importante po ng gabay ng mga magulang kasi talagang ang papa ko, siya ang breadwinner syempre sa amin. Ano, sabi niya, hindi, kailangan na tapusin mo yan. Yung high school mo, mag-aral ka. Kasi nung pagka, totoo yung pag nakaranas ka na medyo kumikita ka, parang medyo tatamarin ka na, katulad no, mag-aral. Pero buti na lang talaga hindi pumayag ang mga magulang sa ganung set up na, kasi syempre, pagka lagi kang absent, or minsan, di ba, late na kayo natatapos, parang yung katawan mo, tatamarin na rin, di ba, na pumasok ng maaga kinabukasan para sa school. Pero yun nga po, with the help of my parents, I was able to finish my high school, tapos nag-college naman ako sa New Era University. Gladys, marami ang nagkukwento, marami ang nagsasabi kung sino daw ang kontrabida, siya ang totoong mabuti at mabait sa tunay na buhay. Gladys, marami tayong kaibigan. Marami kang kaibigan na nagkukwento sa kabutihan, kalinisan ng puso mo. Pero kapag humarap ka sa camera, ibang-ibang Gladys Reyes na ang napapanood. Gladys, paano ka nagtatransform bilang isang napakawalang yan, napakamaldita, arrogante, na kontrabida? Alam mo, Kuya Mor, basta yung kung ano yung hinisena at nung script, parang automatic sa akin, ano? Yung minsan nga, nagka-countdown na yung assistant director, 5, 4, chumichika pa ako dun sa eksena ko, ay di ba yung ano, action, ganyan. Tapos biglang abrupt yung transformation, biglang umalis ka na dito. Yung ganun na yung linya, di ba? So, palagi ko parang, kumbaga sa ano, muscle memory, ano? Dahil bata pa ako, ginagawa ko na to. So, ganun kadali sa akin yung mag-shift ng emotions. Tapos, ganun din kadali sa akin, halimbawa kung nagdadrama ka sa eksena, nagbe-breakdown ka, pag-cut, talagang ganun din kadali sa akin, ano, na makarecover. Kasi di ba, merong iba na talagang ramdam nila, so cut na, umiiyak pa, humahagulgul pa. Siyempre, di maiwasan yung minsan nakikarried away ka sa eksena. Pero ako, siguro, ganun po, parang switch ng ilaw. Yung pag switch on mo, okay, in character na. Pag switch off mo, oy, Gladys na ulit. Ganun. Hindi mo manadadala yung pagiging maldita mo sa loob ng bahay. Hindi naman po, pero there are times na nadadala mo yun. Halimbawa, kasi minsan, umiiksi ang pasensya ko yung pag ako yung nag-tutor sa mga anak ko. So, siyempre, hanggang ngayon, dahil meron ako 8-year-old na bunso. So, hanggang ngayon, hindi pa kami tapos sa mga panlapi, di ba? Pang-uri, pangalan. So, minsan, pagka yung hindi ka agad nakukuha, medyo mga bata ngayon, hirap na sa Tagalog, di ba? Sa Pilipino. Kaya nga mga anak ko, sinasanay ko talaga, kinakausap ko talaga ng Tagalog talaga sa bahay. Kasi sa school, English na di ba? So, yung may mga ganun, yung mga konting ano lang. Pero, pag kinakailangan disiplinahin, dinidisiplina ko rin talaga yung mga anak ko. Ika nga sa Biblia, wag mong iurong ang pamalo, di ba? Para talagang bata, lumaking alam niya ang tama at mali. So, there's nothing wrong naman kung ikaw ay mamamalo ng may pagmamahal. Paano ka magdisiplina? Hanggat maaari, syempre dinadaan natin sa usap, di ba? Masisinang kakausapin mo yung bata. Ngayon, despite that, hindi pa rin talaga siya nakinig, di ba? At masisense mo na medyo may katigasan ng ulo. Ayun, siguro dapat medyo makaramdam ng konting ika nga epalo kasi para talagang maintindihan nila. At saka pero, pagkatapos naman nun, kailangan kakausapin mo bakit mo ginawa yun. Sino mag-aakala na ang isang batang taga-Tondo, simpleng bata na sumali sa Miss Little Philippines, ay magiging isang Gladys Reyes na ngayon ay nirerespeto sa Showbiz Alandia? Paano nga ba nagsimula ang kanyang pagiging Gladys Reyes? Sino nga ba ang unang nakakita sa kanya? Ano nga ba ang unang pelikulang nagbigay ng karangalan bilang artista sa kanya? Ano ang mga ito? Sisilipin natin. Yes, Kuya Morl, ang aking first nomination as child actress pa, if I'm not mistaken, Film Academy of the Philippines. Ito yung sa pelikulang Muling Buksan ng Puso. Kasi first full-length role ko yan. Which is, alam mo, parang premonition ng pagiging kontrabida ko. Dahil doon, medyo bad ako kay Ate V eh. Kasi lumaki ako kunyari sa Amerika doon. Hindi ko siya nakilalang nanay. So, ang mga English ko, let me go, ganyan. Don't talk to me, mga ganyan. So, feeling ko, isa yun sa pagkamaldita role ko na nung bata pa ako. I was, I think, 9 years old that time. So, parang premonition na yun na magiging kontrabida ako someday. And then, nagsunod-sunod na po yung nominations. Pero, fortunately, nung bata ako, hindi ko talaga nasungkit yung pinaka-winner, pinaka-nagwagi talaga ako. Until, I think, my very first Best Actress Award for Saan Ka Man Naroroon with Claudine Barreto. So, ito yung gumaganap siyang triplets. Ako yung isa sa kapatid nung triplets na main kontrabida ni Claudine. So, that was when I first got my Best Actress Award on TV. And then, after that, nagsunod-sunod na, ang biggest break namin, syempre, Mara Clara. Tinatawag kami ni Judy Ann. Ito si Tito Jess Osida, that time was our parang talent coordinator. Direct Emil Cruz is our director and scriptwriter. So, naghahanap sila syempre sino ang Mara, sino ang Clara. Pinatawag kami dalawa ni Judy Ann, pero hindi pa alam sino ang Mara, sino ang Clara. Pero palagi ko, nung sumalang sa, di ba, yung screen test, nakita na yung rehistro ko sa screen, hindi naman sweet ang mukha ko. So, alam na sino ang Clara at sino ang Mara. So, doon nagsimula ang lahat. Actually, doon ako natag as parang premiera kontrabida ng Philippine Television because of Mara Clara. And ako hindi ko pinagsisisihan yun, Kuya Morley. Isa doon sa naging susi, kaya ako pinagpatuloy
ipagpatuloy ang path ng pagiging kontrabida ay si Nay Lolit. Si Nay Lolit Solis has been my manager for almost 3 decades na. At wala kaming kontrata. Naniniwala siya sa contract of the heart. At buti nakinig ako sa kanya dahil sabi niya, Hoy, ano akala mo? Sweet ang mukha mo, no? Huwag ka na magbida-bida. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila magsiksikan doon. Kasi that time, walang masyadong batang kontrabida. And thank God, naniwala ako kasi awa naman ng Diyos, hindi po ako nawala ng trabaho simula noon. At hanggang ngayon, ayan, dito sa Cruz versus Cruz with Vina Moraes. Pero pinangarap mo bang magbida-bidahan talaga noon? Yung magbait-baitan talaga noon? Honestly, syempre, no, real talk. Sino ba naman ang ayaw na ikaw yung magbibida, di ba? Kaya lang, on second thought, naisip ko na napakalaking responsibilidad at saka expectations pag bida, di ba? Halimbawa, yung hindi kumita, mapapelikula man yan, hindi mag-rate kung teleserye, parang ang sisi nasa bida, di ba? Pero yung kontrabida, relax lang, bahala kayo dyan, di ba? Chill lang, okay, on to the next project, ganun lang, di ba? Mag-move on lang. Pero yung bida, ang laking pressure. So, on second thought, sabi ko, ay, parang mas gusto ko yung kontrabida, at saka mas malaya ako na i-express. Pagkabida ka, tali yung kamay mo, hindi ka pwedeng magtaray, tumaas na ng konti yung boses mo, hindi pwede. Nabanggit mo si Manay Lolit Solis at kamakailan nga ay binawian ng buhay ang controversial na talent manager, writer, columnist. Buksan ko lang ang puso mo. Silipin ko, paano nadurog, gaano kasakit ang pagkawala ni Manay Lolit sa'yo? Aware naman kami, even na medyo matagal na rin, Kuya Morley, na may sakit siya, na dinadialysis si nanay. There was a time pa nga na dinalaw ko siya sa ospital mismo during her dialysis. Tapos, unfortunately, hindi na ako nakabalik doon sa ospital. Pero, nagkita kami, nagpapasalamat ako na nung huling birthday niya, I think she was 78, kung di ako nagkakamali, ay pinuntahan pa namin siya sa isang Chinese restaurant. Tapos nandun yung mga kapwa ko alaga niya. So, I think parang that time, medyo ang paramdam ni Nay Lolit noon, parang bang kota na siya. Kasi pagod na siya. Because I think dinagdagan pa ng doktor yung araw ng kanyang dialysis. So, kung dati twice a week lang, gusto nang gawing thrice a week. Which is, para sa kanya yung quality of life, hindi na niya na-enjoy. Ang lagi niya sinasabi, ano ba yan, yung mga kasabayan niya, di ba, yung mga contemporary niya, wala na rin yung mga kaibigan niya. Pati mga kapatid niya, doon ko lang nalaman na wala na rin. So, parang siguro sa kanya, sobrang ready na siya na magpahinga. Kami naman ni Kuya Gorgie Rula, no? Ilang matagal na rin talaga nakasama ko si Kuya Gorgie. So, kami na yung nag-uusap about it. Of course, parang courtesy din kay Nay Lolit, sinasabi pa rin namin sa kanya. Pero syempre, ayaw na namin siya masyadong gambalain. Ang pinakamasakit naman sa nawawalan ng mahal sa buhay, yung mamimiss mo yung tao, di ba? Yung hindi mo na makikita. Pero, sa isang banda, sa amin is parang, nako, siguro, mapahinga na rin yung katawan niya, di ba? Yung gano'n. Kasi pagod na rin si nanay. So, nandun din naman yung acceptance. Kasi alam namin, gusto na rin niya na talaga magpahinga. Magpahinga. Pero sa usaping pagpapahinga, si Gladys Reyes, wala ring pahinga. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Gladys, dahil tuloy-tuloy ang pagtatrabaho mo, may TV series ka, may mga pelikula kang ginagawa, at iba pang mga shows, paano mo hinahati-hati ang iyong mga oras at panahon para sa iyong anak, para sa iyong sarili, at para sa showbiz career? Ay, ano po, siguro talagang malaking bagay yung marunong kang mag-delegate. Kumbaga, hindi mo naman makakaya lahat talaga ng yan. Dapat may trusted people ka para i-delegate mo yung sa tingin mo ay hindi mo na kayang gawin. Like for example, kung may taping ka, syempre obligasyon mo yun, di ba, sa producer at dun sa ano na magte-taping ka. Pero, aalis ka ng bahay na alam mong walang mag-aalaga syempre sa mga anak mo. Wala kang pinagkakatiwalaan para alagaan sila. Kaya ako, maswerte ako, meron akong kasama sa bahay na para pamilya na rin talaga namin si Ate Cleo at ang kanyang anak na si Luz V. Sila yung talagang kahit na, alam ko hindi ako mag-worry, hindi ko kailangan mag-worry kasi may pagmamalasakit talaga doon sa pamilya. So, delegation is really important aside from time management. Minsan, hindi ako perfect doon sa time management. Meron akong pagkakataon na hindi ko na isulat sa calendar. Naku, ngayon nga pala, meron pa nga, akala ko, ngayon yung taping ko sa GMA. Nagpunta ako doon, bukas pa pala, yung mga gano'n. Pareho tayo! Nangyari yan sa akin sa Showbiz Now Now. Ako pumunta ako a day before. At least advance, di ba? Kaya lang, talagang hiyang-hiya ako sa talent coordinator. Ganito pa, parang medyo galit pa ako. Bakit guess ako? Ba't wala man lang parking? Mga ganyan. Ano po yun? Hindi lang naintindihan sinasabi ko, ma'am, bukas pa pa. Bukas pa pa. Hiyang-hiya talaga ako. Minsan may Alzheimer's na rin pumapasok sa akin. No? Pero yun nga, importante na may mapagkakatiwala ang mga tao para sa ganun, magawa mo ang lahat ng ito, di ba? Nako, nakarelate ako Di ba? Alam mo, sa Showbiz Now. sa Showbiz Now na, taping namin Friday, dumating ako ng Thursday. Pero yung tama yung oras. Tama yung oras. Pero sa totoo lang, araw lang ang mali. Oo. Balikan natin ang araw na mali sa Maria Clara. May mga pagkakataon na kung minsan mali ang nangyayaring kwento sa buhay ninyong dalawa ni Judy Ann Santos. Nahihirapan ka ba bilang isang kontrabida na awayin ng isang bida na alam naman naming best friend mo? Hindi naman, kasi kaya po tumagal ang Maria Clara 5 taon at hanggang ngayon after 3 decades, may tumatawag pa rin sa akin Clara. Alam pa rin nila yung Maria Clara. Siguro may TikTok kasi, di ba? So, nandiyan
nandiyan pati yung mga bata, alam, ang daming gusto magpasampal, di ba? Parang ngayon ako nakakita na sasampalin mo na, natutuwa pa, di ba? So natutuwa naman ako kasi yung mga bata na-appreciate pa rin yung work ko 3 decades ago pa. No? Kami si Judy Ann, napaka-professional. Magugustuhan ko talaga kay Judy Ann. Hindi namin personal. Yung kahit alam niyang, syempre lalo na, lamang ako dahil ako yung nananakit, di ba? Ako yung unang nananakit dahil ako si Clara. Pero wala kang maano sa kanya na, ang bayan, di man lang dinaya na lang, ganyan. Siguro kaya kami nagustuhan ng tao kasi totoong-totoo lahat. Hindi scripted, hindi kino-choreograph, pero totoong tumatama, totoong sinasampal, totoong nasasaktan. At nararamdaman ng tao yung tumatawid sa kanila yung emosyon. Ngayon, di ba, hanggat maaari, pinipilit ko na dapat gano'n, hindi mo na maikakamata yung sampal, di ba? So bakit kailangan pa nating dayain? Syempre, hindi rin naman lahat willing, di ba, na magpasampal ng totoo. Kasi parang syempre, inaano rin nila na, syempre, ikaw yung nananampal eh. Kaya gusto mo totoo. Paano naman yung tinatamaan? Pero sa akin kasi, yung tinamaan, makakatulong din sa kanya yun kasi yung totoong emosyon, naiinis siya na, sakit na na. Ako rin naman, pag tumama sa palad ko yung pisngi niya, totoo rin yung gigil mo, di ba? Kaya siguro ganun yung nagustuhan ng tao sa akin. Walang problema dun sa yung minsan, ay, di ko siya masasaktan. Hindi kasi makikita mo na napaka-professional ni Judy Ann. May mga pagkakataon nagkakaroon ng comparison sa pagitan ninyo ni Judy Judy Ann Santos. Ano ang nararamdaman? Eh, syempre, bias sila kay Mara. Kasi syempre, si Mara mabait, di ba? Si Mara, siya yung nagsasakripisyo sa pamilya. Kumbaga, alam ko naman, aware ako paglabas ko ng bahay, may ready agad ako ng ngiti. Kailangan maging Miss Friendship talaga ako kasi ako yung dapat talaga umeffort. Kasi nga, alam ko, everybody loves Mara. Pero, Clara naman, the person that they love to hate. So, sa akin, I don't mind. Pinakapalakpak ko yun sa performance ko. Ibig sabihin, effective. Ibig sabihin, naniniwala sila, realistic. So, para sa akin, nagpapasalamat ako kasi siguro, baka hanggang ngayon wala na ako kung hindi ganun yung naging suporta ng tao sa naging trabaho namin. Dumating ba sa punto ng buhay mo, noong mga panahon ng Mara Clara, ay may nanundot ang ispili mo? May nagalit Hindi naman sa'yo? aspile, kuya. Pero merong mga kurot, ganyan. May konting may paano ng hampas. Lalo na mga lola, di ba? Yun ang mga nanonood sa soap opera. Yung mga housewives, mga kasama natin sa bahay. Kasi nagpo-provincial shows kami noon ni Judy Ann. So, syempre, alam na alam mo na pagka Judy Ann, si Mara, Judy Ann, sigawan na kagad. So, syempre, di ba? Love na love nila si Judy Ann. So, pag ako, parang maano mo talaga na medyo tigil sila. Yung parang tinitimbang pa nila, teka, masama rin ba ugali nito sa totoong buhay? Yung ganyan. Pero kasi, hindi ko kasi maitago na in real life. Ako yung talaga medyo bubbly. Ako yung makwento, di ba? At siguro, nakita naman nila, lalo na ngayon, may social media na. Hindi na maikakaila kung sino ka talaga sa totoong buhay. Sino-sino nga ba ang mga anak ni Gladys Reyes? Ilang taon? Saan nag-aaral? At anong klaseng pamilya meron sila? Silipin natin ang simpleng buhay ni Gladys Reyes. Okay, I have 4 kids po, no? So, eldest ko is si Christoph. Ayan, he's 19. He's in UP Diliman. 3rd year college, HRM. And ngayon nga po ay kakapirma lang namin sa Star Magic. And also, Star Pop din po siya. Yun po yung ABS-CBN Music. Si Christoph talaga ang interest niya is singing, songwriting, and hosting. Pero sabi nga niya, I'm not closing any doors. Kami dumating the opportunity to act. Pero mas focus siya sa singing and of hosting, ano. And Akisha is 17 years old, turning 18. So, meron na akong debutante next year. And si Grant is 15. At yung bunso ko naman, 8 years old, pinakabata sa lahat. So, yun kasi unexpected blessing na yun kay Morley. Dapat talaga 3 lang sila. So, after 7 years, ayun, at when I turned 40, doon ako nagkaroon ulit ng baby. Pero I think everything happens for a reason. Alam mo kung bakit, kay Morley? Naisip ko yan. Kaya siguro pinagkalooban ako ng isa pang anak kasi isa yun sa nagpahaba ng buhay ng tatay ko. Parang nabuhayan sila na nagkaroon ulit ako ng baby kasi meron na naman sila ipapasyal. Siyempre, medyo lumaki na yung apo niyang iba, di ba? Excited na naman silang araw-araw pumupunta sa bahay namin. Dinadala sa mga palaruan o kung saan man. Parang na-energized yung father ko. So, I guess yun ang purpose talaga ng bunso ko. Kaya naman, I'm so grateful with all of my kids. Glamorosa, artista, mataray, nananakit, maldita. Yun ang ating nakikita kay Gladys Reyes. Pero sasamahan tayo ni Gladys Reyes sa kanilang kusina, sa kanilang bedroom, sa kanilang bahay. Sino nga ba at ano nga ba si Christopher at ikaw mismo kapag nasa loob kayo ng bahay? Siyempre, pag nasa bahay naman tayo, wala naman tayong makeup, di ba? At kumbaga, yung komportabling kasuotan. Pero hindi lang ako masyado nagluluto. So, si Christopher yun, o kaya yung kasama namin sa bahay. Si Christopher di kasi sa kaabalahan dito sa Dad's Diner. So, medyo mas ang nagluluto yung kasama namin sa bahay. Which is, alam na rin niya yung talagang kinakain ng mga anak ko. At napakasarap din naman kasi talaga magluto. Siguro, hindi lahat ng mommies ay meant talaga, alam mo yun, yung the usual na traditional nagluluto, ganyan. At nagluluto ng baon ng mga anak. Ganyan. Pero sa ibang bagay naman ako, maasikaso. Ako yung in charge syempre sa pangangailangan ng mga anak ko. I make it a point bago man ako mag-taping. Nag-uusap kami, nagko-coordinate kami ng kasama ko sa bahay, si Ate Cleo. Ano mga kailangan ng mga bata, ano mga kailangan bilhin, ganyan. Ano kailangan asikasuhin sa kanila. And mahilig din ako mag-surprise sa kanila, no, sa mga anak ko, kay Christopher. Pero ako, ayokong surprise ako or ayoko nagsi-celebrate. Nangihinayang ako pag sa sarili ko. Bawa, mga usong sapatos ngayon, bibili. Parang pagbibiling ko para sa sarili ko, nangihinayang ako. Pero sa mga anak ko, okay ako. Yung gano'n, magregalo ng. And si Christopher naman, well,
is a very, one of the most faithful man that I know. And yung faithful din siya, hindi lamang sa akin bilang asawa, sa pamilya. Yung dedication niya sa aming pamilya, ang hinahangaan ko. Dahil bata man kami nagsimula, pero makikita mo talaga yung naging pundasyon, di ba, no, aming pong relasyon. Siya na po din yung aming reliyon, at the same time, magpapalaki sa mga anak namin. So, sabi ko nga, answered prayer po si Christopher sa akin eh. Talagang ibinigay siya sa akin at pasalamat ako kasi hindi lang meron akong faithful na asawa, kundi mapagmahal din sa mga anak, mapagmahal sa pamilya, at binavalue niya talaga na buo ang pamilya namin. Kumusta na kayo? Okay na okay po. Talagang taas na ko talagang sinasabi na proud ako sa asawa ko na hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo, tsaka napaka-happy po talaga nung even our marriage life and yung connection namin sa isa't isa, I would say, parang habang tumatagal, mas lalo nagiging strong yung bond namin. And sabi ko nga, napaka-importante sa mag-asawa yung hahanapan nyo talaga ng oras to be with each other, yung intimate moments pa. Diba? Importante yun. Dapat po talaga laging ganun. Kasi at the end of the day, pag naglakihan ng mga anak ninyo, ang maiiwan kayong dalawa. So, kailangan ganun katindi, ganun katibay ang inyong pundasyon ng inyong pagmamahalan dahil kayo ang maiiwan sa isa't isa. Paano mo pinaghahandaan yun? In such a way na, yun nga po, kahit busy, sabi mo nga, gumagawa akong pelikula, gumagawa akong teleserye, pero talaga maglalaan ako ng araw, lalo na pag nalaman ko, oy, libre ako nito. Magugulat na lang sila, nakapag-book na ako ng hotel, ganyan. So, mahilig kami sa staycation. Kasi gusto ko yun dahil hindi kailangan bumiyahin ng malayo. Anytime mamaya may biglang emergency, di ba? O kaya naman kailangan biglang pinatawag ako sa shooting o taping, mabilis kang makaka-responde, di ba? So, yun, favorite namin, hotel staycation. Yung mga anak ko mahilig mag-swimming, ganyan. So, kami naman ni Christopher, kailangan talaga, hahanapin namin ng oras na bukod sa staycation, minsan may pupuntahan kami na kaming dalawa lang, ganun po. Balikan natin yung usapan natin, yung tungkol doon sa loob ng bahay. Kasi parang gusto kong malaman, mula sa iyo, siyempre ang mag-asawa, magkatabing natutulog. Sino ang naghihidik? Sino ang mas malungkot? Siya, syempre, yung mas naghihilig. Kasi, syempre, lagi siyang pagod dito sa diner dahil he's very hands-on dito po sa food business namin. Baka gusto ko itanong, sino ang gusto lagi mag-request ng labing-labing? Syempre, siya na yun talaga. Alam mo, isusunod ko na Diba? yun. Siya talaga. Pero, parang inisip ko naman, syempre, tawa naman natin sila. Dapat din tayong mga misis, maroon din tayong, kumbaga, maglambing sa kanila. Huwag naman yung lagi nakantay ka lang. Kasi may mga pagkakataon, ma-appreciate din nila yun. Ikaw naman yung nauunang yumak sa kanya, di ba? Nauunang parang paparamdam ka na gusto mo maglambingan kayo, maglabing-labing. Wala namang masama doon kasi parang, alam mo yun, kailangan medyo may kilig pa rin eh, di ba? Kinikilig pa rin kayo sa isa't isa. Gladys, what if makita mo si Christopher na may bagong jowa o na natuklasan mong may bago siyang babe? Ano kaya pwede mong gawin? Hindi ko alam. I'll cross the bridge when I get there. Kasi syempre, ang dali lang sabihin at usapan yan ngayon kasi hindi naman nangyayari, di ba? Pero ayoko na syempre dumating, yung ganung pagkakataon. Pero kasi alam ni Christopher ang kahinaan ko. Alam niya, isa sa hindi ko matotolerate sa buhay ko ay infidelity. Alam niya yan. Siguro, kaya ko pa yung halimbawa, kung mabarkada, di ba, yung ganyan. Or minsan nakakalimot siya sa mga special occasion ng kung anniversary ninyo, ganyan. Pero yung pagkakaroon ng ibang parang alam namang may asawa na siya, di ba? Alam niya naman din kung ano yung ano namin bilang mag-asawa. Kasi para sa akin, hindi ko kayang i-tolerate yun, Kuya Morley. Siguro yun, magsasalita ako ng tapos sa stand ko na yun. Ang hirap i-tolerate nun kasi para kasing pag-disrespect yun sa pagkababae ko. Naintindihan mo ako na, syempre, kung ikaw gusto mo, di ba, nire-respeto mo yung asawa mo. Kahit na marami ka nakakasalamuha, lalo na sa trabaho namin, ang hirap, di ba? Alam mo yung ikikilos mo, di ba? Alam mo na hindi mo bibigyan ng pagkakataon yung ibang tao na magbigay ng mali siya doon sa ikinikilos mo sa co-star mo. Dahil ang pinag-iingatan ko doon yung asawa ko, di ba? Kaya mag-expect ako na ganun din siya sa akin. Kaya sana, wag, syempre, hindi natin alam ko ano yung mangyari sa kinabukasan. Pero isa po yan sa lagi ko ipinapadalangin sa Panginoon. Yung manatili kaming tapat sa isa't isa at manatili yung panghawakan namin yung matibay na pundasyon ng aming Paano mong ipaglalaban ang pamilya kung merong ibang babaeng mga kontrabida na pumapasok sa buhay niyo? Ako, I hope walang mga ahas na kontrabida kasi makikita mo talaga kung sinong kontrabida kapag ginawa mo yun. Hindi, pero syempre, unang-una mo poproteksyonan mga anak mo, di ba? Para sa akin, parang mas una ko nang ipaprioritize yung iisipin yung kapakanan nila para sa akin. Syempre ako naman, ever since, kahit nung wala pa ako asawa, I'm very hardworking eh. Parang sa akin, ito kasing ginagawa kong pag-artista, hindi ito trabaho rin para sa akin. Passion ito, Kuya Morley. Bata pa ako, gusto ko na to. Kaya bonus na yung at the same time, kumikita ka, di ba, doon sa ginagawa mo. Sa isang bagay na gusto mong gawin. Kaya siguro, alam yun, hindi ko alam kasi sabi ko nga ayokong isipin, ayoko pa isipin sa ngayon. Syempre, may nangyayaring ganyan sa totoong buhay sa iba nating mga kababayan. At saludo po ako sa inyo na kaya nyo yung dalhin. Kasi hindi ko alam kung kakayanin ko yan sa sarili. Sa isang mag-asawa, normal yung kung minsan nagkakaroon ng problema. Mga petty-petty, selos-selos. Ano yung mas madalas na nagiging problema? Ay, ngayon wala na. Hindi na kami yung ganun nandun sa stage na selusan. Tapos na kami doon, kumbaga. In our 32 years of togetherness, ang dami ng mga ganun namin, selusan, petty quarrels. Pero syempre, siguro dahil nag-matured na yung relationship namin. At siguro naman, after 4 kids, kung di pa naman mag-mature. Ngayon po,
po, maliliit-liit na bagay na. Naiinis siya sa akin pag late ako kasi bagal ako maligo, bagal ako kumilos. Mga ganun na lang. Pero awa naman ng Diyos, ayun po. Wala naman pong nangyari na talagang almost na ikapaghiwalay na. Paghihiwalay, never na maghihiwalay dahil sa kanilang mga anak. Number one talaga is because of faith. Kasi katulad nga nung sinasampalatayanan na verse sa Bible na ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao, di ba? Kasi di lang naman ikaw yan eh, nung nag-asawa kayong dalawa, di ba? Kumbaga, unang-unang witness yan ang Panginoon, di ba? Parang siya ang nag-seal niyan, yung pagmamahalan ninyo. Tapos sisirain lang yung ibang tao o kayo mismo bilang tao. So, number one na dyan, yung takot namin, di ba? Na hindi pwedeng mangyari yun kasi nga parang lalabagin din namin, di ba? Kung ano yung faith namin. And secondly, syempre, bago naman dumating yung mga anak nyo, kayong dalawang nandyan eh, di ba? So, dapat talaga maging maayos ang pagsasama ninyo mag-asawa. Para sa ganun, mas maganda yung pag-handle mo ng pamilya. Si Gladys Reyes, ina, artista. Si Christopher, ama, artista. At this time, nadagdagan ang artista at singer ng kanilang pamilya. Kumusta na si Christopher? Ayun nga po, I just signed a contract with Star Magic and happy kasi si Direk Loren, talagang personally nag-meeting kami and nakitaan nilang potential si Christoph. Sabi ko nga po si Christoph, he loves singing and songwriting. Siya ang sumusulat ng iba niyang mga kanta, even yung kanyang latest EP po ngayon na naka-out na sa mga digital platforms. We're always proud of him kasi disiplinadong tao yung bata and alam niya kung kailan siya go-go, kung kailan siya hihinto. At ang gusto ko sa kanya, hindi niya pinababayaan yung pag-aaral niya. Kaya proud na proud kami sa kanya ng daddy. Mga kachika, mga amiga, halika, samahan niyo ako. Samahan natin ang isang napakagandang pamilya. Makakasama natin dito si Christoph at si Christopher. Christopher, kumusta ka na? I'm good. I'm good po kayo. Ang tagal natin hindi nagkikita. Yeah, pero ang tagal na natin magkakilala din. So, yeah, thank you for having Hindi ka us. hadahan, Gladys. Yes, I know. And of course, si Christoph ang bagong pinag-uusapan, ang bagong mamahalin, ang bagong iibigin. Christoph, magandang umaga, hapon, tanghali sa'yo. Worldwide. Thank you po for having me, no? Very nice to meet you po. Bilang isang tatay, kumusta ka na, Christoph? Okay naman, maganda naman yung ano namin. Busy kami sa family, sa mga negosyo namin. May mga projects na uling ginagawa. Hindi ba mahirap ang buhay ng mag-asawang tulad ninyo na may mga business kayo? Ano-ano nga ba yung mga business ninyo? Nasa food business kami, may commissary kami. So, may mga canteens din, may restaurant, may catering. So, yun po. Tapos si Gladys, busy naman siya sa showbiz niya. Christoph sa school and sa singing niya ngayon, career. Naku, may bubulong ako sa inyo. Feeling ko mga milyonaryo tong kausap Naku. ko. Sana. Sana. Ay. Sakto lang. Sabi ko nga, hindi naman kami mayaman, di rin naman kami. Sapat lang, sapat. Kumusta yung buhay mag-asawa ninyo bilang husband and wife? Balanse naman kami. Siguro yun nga isang magandang meron kami sa pagsasama namin. Hindi kami insecure sa isa't isa. Buong buhay ko naman, si Gladys, alam naman ng taong bayan na nasa likod niya lang ako. Ngayon, ako naman yung medyo kulang sa oras sa bahay. So, nag-iintindihan lang kami. Paano yung gastusin sa bahay? Hatian ba o ano ba? Depende. Pag may pera ako, di ako. Pag siya, pag wala, di siya. Hindi issue sa amin. Pero ako yung mas nagsisinop ng mga bills kasi mas kabisado ko kailan ang due date niyan, ganyan. Siyempre yung pagbabudget ng allowance ng mga bata, ganyan. So, ako yung talagang nag-aano ng expenses sa bahay na sinasabi ko lang sa kanya. Parang halimbawa, tumataas yung kuryente natin. So, kailangan talaga medyo mas... Siguro maganda yung sinabi niya sa akin last year na siya yung pang ngayon, ako yung panghabang buhay namin. Kapag iba kasi yung sa negosyo, di ba? Parang medyo hindi ganun kabilis ang balik kaga, di ba? Ng ROI. Marami talagang kailangan puhunanan muna bago talagang masabi mong kumikita ka na ng gusto. Kaya naman, ang importante, yung mag-asawa, nagtutulungan, di ba? Ang importante naman, nakikita mo yung asawa mo rin, nagsusumikap. Halimbawa, ikaw, ang naiambag ng babae, 1,000 pesos, siya 100. Doesn't matter as long as nakikita mo, pareho yung hard work ng bawat isa. Napakagandang pamilya ito. Bilang isang tatay, paano mo ngayon sinusuportahan at ano ang reaction mo sa pagpasok ni si Christoph sa showbiz? Una siguro sa pagpapalaki sa kanya, maganda yung kung paano kami pinalaki ng mga magulang namin. Ganun yung ginawa namin. Less sa mga computer. Yun nga, sabi ko, importante sa amin. Non-negotiable yung values tsaka yung faith. And nakakatuwa dahil si Christoph naman, maayos naman ang bata yan. Kaya lang, ang advice ko sa kanya, lalo na dito sa mundo natin, sabi ko sa kanya, nak, itong mundong papasukin mo, kayang ibigay sa iyo lahat. Kaya ka rin sirain ito. Kaya ka rin kunin lahat sa iyo niyan. Maging vigilant ka. At the same time, alam mo lang dapat yung gusto mo. Handa ka na ba maging stage mother, Gladys? Hindi, backstage man. Nasa backstage ako. Paano mo pinag-aandaan? Actually, I'm co-managing Christoph with Star Magic. Co-manager in such a way na hindi naman tipong makikialam ganyan. Pero to guide him also because I've been in this business since I was 6 years old.
old, di ba? So, siguro kung merong mas nakakaalam, di ba, ng pasikot-sikot na mundong ito, ng negosyo na ito, ako. Kasi bata pa ako, ginagawa ko na to because of my passion also. Nandito lang naman ako to guide him, to remind him, yung advice and all. Gladys, bata pa ba si Christoph? Nakikita mo na siyang papasok sa showbiz? Nakikita ko lang na parang ako siya kasi people person. Tinabati niya naman lahat, nirerespeto niya yung bawat nakakasalamuhan niya. Nakita ko lang na kung sakaling papasok to sa business namin, hindi mahihirapan kasi mayroon ng sadyang may innate PR na siya. Christoph, pagpasok mo sa showbiz o sa music industry, nagpaalam ka ba sa mga parents mo? O ano bang sitwasyon nito? Ginusto ko po talaga kasi yung music po isa yun sa mga passions ko. And since bata pa po ako, siguro nung 13 ako, nagsimula po ako mag-gitara nun. Si daddy po yung nag-introduce sa akin nun. Eventually, I think age 15, nag-start na rin po magsulat ng mga kanta. And then eventually po, ayun, doors opened for me. Lambingan portion ito. Pasampulin nga natin, a cappella. So ito po ang aking lead single, Sine ang title. Gusto ko manood ng sine, ikaw ang katabi, napapaakbay kasi malamig sa sine. Ikaw ang katabi, di mapakali habang nanonood ng sine. Yan. Under Star Music. Tunog bago talaga, no? Ang layo sa tunog natin. Pero si Christoph, old soul naman Old yan. soul po yan. 60s ang music niyan. 60s, 70s, 80s. O, kumakanta rin siya. Yeah, making each day of the year. Oh, di ba? Naalis ko yung, hindi akalain kumakanta ng mga luma. Hindi, old soul talaga yan. Meron pa yung Jim Croce, yan ang mga ano niya. Yeah, Beatles Queen. Ito ang question. Alam naman natin lahat na ikaw ay nasa GMA. Ano ang nagtulak? Ano ang dahilan? Bakit sa Channel 2? Hindi po, kasi talagang I got a call from Ate Monch actually, from Star Magic, na yun nga po, parang pinapasabi nga ni Direk Lauren na interesado sila kay Christoph to launch him. Nakasama rin ng kanyang mga kabatch, ano, na mga anak din naman sila ng mga artista rin po. And before that, nauna na siya naging recording artist sa Star Pop, ABS-CBN Music eh. So sa akin naman po, nakita ko yung interest nila, nakita nila yung potential ni Christoph. At tinanong ko rin naman si Christoph kung gusto niya. Hindi naman kami mo kagad nang hindi ko siya kinakausap. Kasi gusto ko yung gusto rin niya. And I think siguro na ano rin ni Christoph na makakatulong din yung sa musika niya, yung pagiging Star Magic, since nasa isang, kumbaga, umbrella sila, di ba? At ayun po, doon po yun. Kasi syempre, hindi naman ako yung para nilalapit ko siya sa bawat iba channel. Hindi ko naman ko gagawin yun. Kumbaga, gusto ko kung makikitaan nila ng potential si Christoph. Kaya nga grateful po ako sa Star Magic and to Direk Lauren kasi nakitaan nila ng potential si Christoph. Christoph, gaano ka kahanda sa mga intriga, particular na pwedeng ikumpara ka kay Christopher at kay Gladys? Honestly po, wala naman akong problema kasi napaka-proud ako maging anak nila. Alam ko naman po na hindi rin maiiwasan na makumpara ako sa kanila since napaka-respected at celebrated po talaga sila sa industriya, no? Sa akin po, gagawin ko lang yung authentic para sa akin at kung magustuhan po nila, kung may mag-resonate po sa mga ginagawa ko, edi nagawa ko po ang aking trabaho. Pero kung wala, mas i-pursue ko po ang aking mga gusto. Kanino ka mas malapit? Kay mami o kay daddy? Depende sa sitwasyon. Siguro kay ma'am, since si ma'am yung mas madaldal. Marami rin kasi in-introduce sa akin si dad in terms of music ako and nasa ako ngayon, malapit rin naman po ako kay dad. Magkaiba, kumbaga, nakapag-show kaming dalawa sa London. Kasama ko siya, mga Barrio Fiesta doon, di ba, nag-perform kami. Kasi nga pareho kaming, pagka yung may camera na, grabe yung confidence or nasa harap ng entablado, nakakalimutan na namin, di na kami nahihiya. Gusto namin yung mag-entertain ng tao, pareho kami doon. At saka siya, bumilib ako sa batang to kasi, that because anak ko siya, yung gigisingin mo ng maaga, pero late kami natulog, gisingin mo ng maaga dahil alam mo may performance kami. Hindi magtatantrums, hindi siya maiinis, ganyan. So, gusto niya kasi yung ginagawa niya. Just like ako rin, kung paano pag umaarte ako, gusto ko yun. Sila ni Christopher naman, Kaya nung mag-gitara siya, nagturo kay nag-star pop siya, mas stage father ako. Yung mga tinutugtugan niya, tsaka gusto ko ma-feel niya na hindi mo nakuha yan dahil anak ka namin. Nakuha mo yan dahil pinaghirapan mo yan. So, yan, umiikot siya ngayon sa mga restaurant, sumutugtog siya. So, tama yun, maramdaman mo yung, para grounded siya. Tsaka alam niya, pagdating niya someday, pagsampa niya sa mas malaking stage, kumpleto siya. Kasi merong galing ka sa sahig eh. Alam mo lahat yung, naghirapan mo siya. Hindi ka basta nilagay doon at kumanta.
May gusto ka bang sabihin kay Gladys bilang isang nanay? Sa pagkakataong ito, bilang isang anak, may gusto ka bang imensahe sa kanya? Siguro palagi ko naman po sinasabi, so hindi siya bago. Pero papasalamat lang po ako kay ma'am kasi yung pasensya niya and yung talagang ibinigay niya pong tulong sa akin. Yung pagmamahal nilang dalawa, talagang nagpapasalamat lang po ako na ipinalaki ako sa isang household na pinuput forward po yung values, yung manners, tapos syempre, most of all, yung pagmamahal sa isa't isa. So, kung hindi po ako pinalaki sa ganong environment, for sure, ibang klaseng tao po ako ngayon. Kay Christopher, sa daddy mo. Papasalamat rin po ako sa mga times na kinokorekt ako ni dad, saka sa pagiging honest niya rin sa akin. Kailangan rin minsan maging honest sa isa't isa para klaro lahat. Nagpapasalamat lang ako at inintroduce ako ni dad sa aking passion ngayon and ayun, umiiyak na nga. Mas naiyak siya. Iyakin mo si daddy. Opo, Mas iyakin iyakin yan. Iyakin yan kasi kay ma'am. Oo. Actually, kami ni Dad, marami kaming sinishare na mga hobbies ko tulad ng pag-exercise, pagluluto. Para sa'yo, Dad. Naiyak ka. Ayun po, so yun lang talaga. I mean, hindi siya bago, pero kailangan ko rin sabihin para maalala nila kung gaano ko silang kamahal. Ano ba nasabi mo na may ganung thought ng anak mo? Sabi ko nga kumpiyansa naman kami sa pagpapalaki sa kanya. So, hindi kami nag-worry kung ano naman yung maging decision siya sa buhay. So, well, nasa kanya na lahat yan. Alam niyo, sinasabi ko sa kanya, parating humble ka lang. Gladys? Lagi ko naman lang pinapaalala sa kanya to, yun nga po, yung pananampalataya, syempre, yung laging, hindi ka lang mananalangin kasi nagpasalamat ka lang kapag may blessings. Sabi ko kahit na even sa mga tough times, di ba, mga kabataan ngayon, marami talaga nade-depress ka agad, di ba, talagang nagkakaroon ng mental health depression. Pero sabi ko nga, kung una mong tatawagan talaga, di ba, ang Panginoon, at doon naiiyak lahat. Minsan merong hindi ka masasabi agad sa magulang mo, di ba? Pero pag nasabi mo agad sa prayers, after that, believe me, pagkatapos nun, gagaan ang pakiramdam mo kasi nailabas mo, di ba, naiiyak mo. Tapos magugulat ka, merong kasagutan yung pinoproblema mo. Merong solusyon na paparatingin sa'yo. So isa lang naman po yun, talagang hindi mababantayan ng mga anak natin 24 hours. Pero kung sila mismo, alam nilang panghawakan yung faith nila at yung values, wala kang dapat ipag-alala. Christopher, may girlfriend ka na ba? I'm very inspired po ngayon. And marami akong nalatag sa papel na hindi ko rin nasabi sa ibang tao. Ngayon, I'm very focused on songwriting, pag-hone ng aking hosting skills rin. So, yun lang po masabi ko. Napaka-inspired ako ngayon. Napakasaya! Aba, ang dami nating natutunan. Kwento sa likod ng kwento. Realidad. At this time, ang saya-saya natin dahil kasama natin ang napakagandang pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo! yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.